Mainit na usapin ngayon ang lumalabas na balita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinaghihinalaang nagpaplano upang patalsikin si Pangulong Kuting Jr. mula sa kanyang pwesto. Ang balitang ito ay nagugat mula sa umuning pagkadismaya ni FPRRD sa lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Ayon sa mga ulat, ilang malalapit na alyado ni FPRRD ang nagsabing hindi na nito kinaya ang sunod-sunod na kontrobersya ng administrasyon ni Kuting, lalo ng mga aligasyon ng katiwalian na bumabalot sa pamahalaan. Bagamat hindi pa opisyal na kinumpirma ni Duterte ang naturang plano, nagbigay siya ng bayag na may matinding kailangang gawin upang muling maibalik ang kaayusan at integridad sa gobyerno. Samantala, ang kampo ni Kuting ay tahimik pa rin ukol sa isyong ito. Habang patuloy ang paglaganap ng balita, nagiging mas mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Maraming Pilipino umaasa na maayos ng diplomatikong paraan ang gusot sa pagitan ni na FPRRD at Kuting Jr. upang maiwasan ang mas malalim na kaguluhan sa politika ng bansa. Hinihiling ng sambayanan ang masusing imbestigasyon sa mga aligasyon ng korupsyon at agarang aksyon upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa baba, ikaw ang responsable dyan. Yes. Sabi ko na, but ewan ko sana matauhan siya na sana mag-drug test siya. At the end of the day, pagkatapos to lahat, kasi sabi ko nga, di ba, everything is temporary. Nothing is permanent. Di ba, pinost ko yan eh. So, yes. Sa hulit-huli, lahat ng kapalpakan ng ginawa ng mga yan, siya pa rin ang presidente. Pag alis niya, matapos ang kanyang termino, hindi niya matatapos. Hindi. Let's claim it, hindi niya matatapos. Ngayon, noon, talagang ang nagtitrend yung mga politician, no? Na nagsushow off, nagpo-flaunt sila ng kanilang mga ninakaw sa bayan. Tapos hindi naman nagtutugma sa kanilang forma. Katulad na lamang ni Kimbo, 'di ba? Yung for sure nakita mo yung picture na nakasakay siya sa tricycle tapos yung paa niya parang sabi nga ng mga nagko-comment parang pinukpok ng luya. Yung gano'n. Tapos all of a sudden, from that tricycle moment na wala namang problema na simple ka, 'di ba? Ganyan-ganyan. At wala ka namang ibubuga talaga during that time, wala kang pera, hindi ka pa magnanakaw. Tapos, nagpumasok sa politics, naging bonggang-bongga. Puro mga designers ang suot, katulad niya at iba pang mga kongresista or mga senador or in general, mga politicians, ay bigla na lang nagsishow off nga ng mga designers. Yeah. Sige, yun natin sila? Boldjakin natin. So, nakikita mo, syempre, ikaw, I have seen like your pictures, talagang bonggang-bongga. Whether designers or not, nakikerry mo siya. Pero ito mga politicians na mga baduy, kapag nakikita mo sila, aside from the nasa mind mo is, ito ninakaw to sa bayan, ano yung first thing in mind na pumapasok sa iyo kapag nakikita mo yung mga politician na trying hard na magpakita ng mga ninakaw nilang designers brand sa kaban ng bayan? Nawawala yung yung totoong kanilang adikain for me. Kasi ang nangyayari parang nagkakaroon na ng competition inside. Alam mo naman, sis, eto talaga napansin ko naman yan ever since na walang politician na hindi nagbago. Lahat nag-i-improve. Walang politician na hindi nagbago. Okay. Lahat ng politician nag-i-improve. Yung iba, hindi lang ganun ka bongga. Lantaran. 'Di ba? Pero kasi sis, 'di ba, yun nga yung nakakalungkot kasi mostly kasi sa umpisa maganda yung kanilang adikain, yung gusto nilang gagawin, yung unang kanilang mission. Ang mission nila is tumulong sa bayan, ang prioridad nila is tulungan ang mamamayang Pilipino para mabigyan ng maginhawang buhay. But napopollute, especially pag nandyan ka na. Pag nandyan ka na, nanonormalize yung mga mali.
yan, kita mo naman now eh, 'di ba? Parang makikita mo naman kung papaano sila they protect even mali, they protect each other, 'di ba? Sinabi naman din yun ni Kimbo, 'di ba? Siya na mismo, we Yeah. protect and everything. Na So, pinaprotektahan nila yung kanilang amang tambaluslos na kung saan nagbibigay ng pondo sa kanilang mga distrito at syempre kasama ng mga pang-designers ano nila, outfit nila at more than that at we're talking about millions, maybe trillions combined. But based on your experience, sis, kasi you've been there, nasa Congress ka, di ba? Yung your former partner, TBF, was a former congressman and you're part of his office. So, nung mga panahon na bang yun, ano yung nakikita mo yung mga nag-show off, nag-flaunt, nagyayabang ng kanilang mga designers? Ano yung mga naalala mo na mga usual na chikahan or pabunggahan? O ito, bagong relo ko, Rolex ko, ganito. Ano yung naalala mo na pwede mo ma-share sa ating mga palangga? Kotse at saka relo. Talagang na. Then, ako sis, I'm nothing against them sa kanila na hindi naman ako kumukontra na magsuot sila ng mamahal gamit, ng branded, kung ang kanilang buhay before sila naging mga politiko at nagtrabaho sa gobyerno, ay mayaman na sila. Mayaman na. Mayaman na sila. Kumbaga, they're already self-made millionaire before Congress or Senate, right? Oo. Galing sila sa mayaman na pamilya. So, hindi mo maki-question yun, 'di ba? Pero yung makikita mo kung paano siya nangampanya from beginning, tapos ngayon, tapos makikita mo yung difference, or either, pwede mo rin ma-check, may negosyo ba yan? Ano bang pamilya niyan? Ano bang negosyo niyan? You know what I mean? So, ano ba dating trabaho niyan? So, from there lang magigauge mo na. Kasi, yung jump ng lifestyle sobrang taas. So, dun lang naman yon. Kasi kung masyadong naging overconfident yung mga politician natin, politiko natin, ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, 'di ba? So hindi yun ang nangyayari, nakakalimot sila na dapat ang una nilang gawin is ang priority nila is bigyan ng magaan na buhay ang mamamayang Pilipino bago sila. Hindi sila kakaisip. Ikaw, ano ang ideal? Let's be, kasi idealistic at saka hindi, di ba sabi na, hindi ka pwedeng maging idealistic now eh. Yun ang ayoko na na mentalidad ngayon na, hindi pwede, kasi idealistic yan, hindi na yan pwede now. Hindi, pwede. Kasi pag gusto mo may paraan, pag ayaw mo may dahilan. Ikaw sis, anong ideal sa'yo na politiko? Well, of course, to help the people. At tama, unahin mo yung paglilingkuran mo dahil kung tumakbo ka para magpayaman, you're not for the people. Well, sad to say na yung mga karamihan ng mga politicians ay tumatakbo sila since election season na, 'di ba? Tumatakbo sila para sa personal na interest nila. Oy, nawala na si Palangga. So I hope makabalik. Ay nako, ginugurgur ang aking sister. Ayan, bumalik na. So ayun sis. So, tuloy natin. So anyway, my idea, yung mga idea and yung pangarap ko bilang isang, kunyari ako ay maging politician or papasok ko sa ganyang larangan, sis, is to help the people. Yan yung naririnig mo sa lahat ng politiko, whether Pilipino o Amerika o buong mundo ng mga politicians, yan lagi sinasabi nila, to help the people, to ensure yung safety, magkaroon ng maayos na ekonomiya ang iyong nasasakupan o ang iyong bansa. 'Di ba? Yun yung idea or yung gusto ko mangyari kung ako ay politiko. Kasi sis, ulitin ko kung gusto ko lang ng pera, and ikaw also, kung gusto ko lang ng pera, wala tayong dalawa ngayon dito. Siguro, nagkikisas ako sa mga bangag. Ito tolerate ko yung smuggling, kidnapping ni Lisa, lahat ng pangagnanakaw nila. Kasi, yung mindsetting ko, katulad ditong mga politikong ito, is magnakaw.
Sabi ko nga, kung ang mindset nila is magnakaw, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Yung ang gawin nila, every time na magkaroon ng like SONA or like mga araw ng kagitingan or any national events, 'di ba? Yung mga commemoration and everything, nakita mo naman, puro patalbugan, bonggang-bongga ang kanilang mga designers na hindi naman umaakma sa kanilang pagmumukha. 'Di ba? My Oo. God. Alam mo, 'Di ba ako kasi, hindi ako talaga masyadong mabrand sa damit. Aha, ikaw? You know, ako kasi, naniniwala ko, alam mo sis, alam mo ba may nagka-fashion school ako? Hindi mo alam. Ay, parang nabanggit mo sa akin yan, sister. Naging part owner ako ng Fashion Institute of the Philippines. Then, Mhm. we put up yung Style and Design Academy Manila. So, nagtuturo kami ng Okay. design, styling. So, kaya ako naging fashion stylist ako before ko naging negosyo yan. Okay? Oh, okay. Yung rule of thumb ko sa pagbibihis is you don't need to wear expensive clothes basta okay, Tagalogin ko. Hindi mo kailangang magbihis ng mamahaling damit. Okay? Ang importante, as long na alam mo paano siya, you know how to put it together. Yung isuotin ng tama at naakma sa especially sa personalidad mo. Kasi ang nagiging problema kasi, alam mo yung sis, uso naman yan eh. Yung uso-uso. Kung ano yung uso, yun ang gagawin. Kaya halos pare-pareho sila ng look. Ako nga, alam mo, ayaw na ayaw ko yung mukhang, yung pag ginagamit na, nakikita ko sobrang mga floral, na mukha ng cortina, mukha ng tablecloth. Kasi, sa akin parang simple pa rin is elegant. Tsaka, di ba, pag sinabi mo kasing elegante, elegante. Pag sinabi mong simple, simple. Pag sinabi mong glamorosa, glamorosa. Hindi mo pwedeng i-mix na simple, elegant. Walang ganon. Okay? So, yun kasi yung ginagawa nila. So, ang problema is, nagkakainggitan yan eh. Alam mo yung pataasan ng ihe, pumapasok sa ulo na, kung pwede niyang gawin yun, gagawin ko to. Nawawala yung vision ng pagiging totoong, totoong politician, which is yung wala kang pakialam kung ano yung suot ko, basta't disente ako, hindi na importante. Ang maganda is nakakapagsilbi ako ng tama sa constituent ko or mamamayang Pilipino. That's true. Kasi tama ka, yung mga politician ngayon, dyan sa, not only ngayon, even before, talagang nagpapakontest sila ng suot. So, nagpapakontest sila ng mga brand. Not the design, not the style. Kasi kahit na mukha silang suman, Yeah. mga mukhang suman, mukhang binalo. Alam mo, nakakaloka kasi ang karamihan sa kanila, ang baduy talaga. Ang papangit na, lalo na yung first lady dyan. 'Di ba? Na kidnapper. Talagang tignan mo kahit anong gawin sa kanya ng stylist niya, hindi talaga umaakma yung damit kahit nagaano pa ka mamahalin. Since ikaw ay stylist ka, eto matanong ko lang. Kaya mo bang tapyasin yung tiyan ni Lisa? Well, magpatata. Pamita. Kung talagang para wala na. Kasi for sure, naman din, nag-spanks ka. Girdle. Spanks. Diba? Mag-girdle. So yun yung, as a stylist, yun yung advice mo. Magpatamitak, mag-girdle, o... kung ano talaga yung case niya. Kasi it's either, minsan kasi too much drinking, that's yan, 'di ba? Mali mo malakas kasi malakas talaga na mahilig siya uminom, 'di ba? So hindi lang 'yon. At saka too much pulburon dahil ikaw mismo inabutan niya ng pulburon. 'Di ba? Yung sa katawan yung natin na para hindi na siya mahirapan, di magpatami po. Yeah. Sabi magpalay po, sabi ni Jean, spank sana kayanin. So, no, I mean, as a stylist, do you think kayang gawa ng paraan para bihisan siya na magbuka siyang, kasi magbuka siyang tao. I mean, oh my God. Magmukha siyang tao kasi talagang, kasi ang portrayal dito is very New York.
Tapos nagdamit siya, hindi siya talaga mukhang tao, sis. So, I mean, I'm asking you as a stylist, kasi ako, I feel like, kung ako, let's say, kaibigan pa niya, kaya kong tapyasin yung kanyang tiyan sa pamamagitan ng, ng damit. When I'm saying yung style ng damit na babagay sa kanya. Do you think kakayanin? Ulitin ko kakayanin ba o tagang tamitak na? Ako kasi sis, nung nagsastyle ako, kailangan kasi, when you style a person, they're comfortable. Dapat i-base personality nila. Ngayon, ang problema kasi, kung ayaw nung bibihisan mo, kahit na anong gawin mong ayos, walang magagawa. Same yan sa... stubborn. Yan. Pareho yan na kahit na gaano kamahal yung susuotin mo, kahit ang lalaki ng logo ng brand ng sinusuot mo, pero bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo. True. Hindi talaga. Hindi mag-work. Kasi it's not about the brand. It's about your taste. Yes. Diba? Yung taste mo. Importante may taste ka, marunong ka. Kasi marami akong kilalang ganyan na ang yayaman din, ang hilig bumili ng brand, pero hindi branded na mahal. As in, ang mamahal pa, pero they don't know how to put it together. Hindi na alam paano nila gagamitin. I know. Yung very gaudy. Yung gaudy is like, ang lalaki ng logo or grabe crystallized. Yung talagang pag pumunta ka parang paglabas mo ng bahay, crystal ball. Yung ganyan yung dating mo. Parang eto ako, hello. Christmas tree. Oo, di ba? Parang eto ako, hi. Nakikita nyo ba ako? Diba? Hello, ito ako, kumukuti-kutita pa ako ng bonggang-bongga, di ba? Pero alam mo, nakakatawa din talaga ito mga politiko na ito. Yes. Pero ikaw ba, may I ask kung meron ka bang fashion icon? Meron, sis. May palangga dahil gustong tapyasin ang butod, nawawala yung signal. Okay, sis. So, ikaw ba may fashion icon ka? Not really icon. Kasi ako nga, alam ng lahat, yung mga malapit sa akin, alam nila, wala akong fashion magazine sa bahay. Walang-wala. Kaya nga nagtataka sila saan ko kinukuha yung style ko and everything. Yun nga, parang inborn yan eh. Kapag may taste ka. Tapos, syempre, pag tumatanda ka, lumalabas ka, di ba? Nakikita mo naman sa stores eh. Tapos parang pag gusto mo siya, taste talaga sis. Pero, kung tatanungin mo ko, kung ang tawag dito ko sino, sa Hollywood gusto ko magbiya sila Angelina Jolie, at saka si, Nicole Kidman. Very simple. Sa mga red carpet. Nagahang ka sis. Ayan, medyo nawala ang aking mahal na Maharlika pero babalik yan siya. Oo. So ngayon, yun ang akin. Parang yung ideal. Yan. Sis. Yes. Sister. So tayo ang tapyas. Oo. Pinaparamdam. Alam mo, hindi ko matatapos. Tawagin natin si Saint Michael Archangel. Tumigil na kayo lahat siya. Yeah, hindi so balikan ko yan. Hindi nyo live namin bait to para mahuli namin yung mga nangahack. Teka. Kasi mga kababayan, mga palangga, welcome to our show. This is gonna be regular. We are the Voices of Justice with Kathy B and yours truly. So balikan ko, sino ang fashion icon ni Kathy B? Sinabi ko kanina sis, sa Hollywood, si Nicole Kidman, pag red carpet, Angelina Jolie. As yung pag nakita mo sila, di ba? Pag nag-bihis sila carpet, very simple lang, tas nakahikaw lang, hindi yung todo-todo. At ayaw ko kasi sis yung yung pag naka-gown ka, tas nakarelo ka. Ang dami-dami mong, ayaw ko talaga. Ayan. Yeah, I like Nicole Kidman. Sa local? Wala eh. Ako meron. Meron ka? Wala. I really love Gretchen Barreto when I was, kumbaga, 5 paligo lang naman ang lamang ni Gretchen sa akin. Okay. Dapat ganon. I mean, sa edad. 5 paligo lang sa age. Gusto ko kay Gretchen. Okay din siya magbihes. Kasi
Sorry kasi wala na siya sa ngayon sa showbiz. At saka hindi siya makapal. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!